para tumugma lang doon sa Pangulong Marcos. Naging katawa-tawa ang hitsura, hindi si Abalos ang humarap sa unang paglalantad na ito. And then nagbago ang mga amount, nagbago yung volume para tumugma lang doon sa size ng sasakyan na kanilang ginamit. At nakikita na hindi isa lang ang pagbabalot. But one thing is very clear, Atty. Vic. Abogado ito sa Atty. Vic. Hindi dumaan doon sa doctrine of plain view. Walang search warrant na in-apply, pinagkukuha yung mga laman ng van. Alam natin, Atty. Vic, na ito'y tinatawag na very clear apparent staging of fruit of the poisonous tree that will not be admitted in court because ang chain of custody of evidence palpak. Atty. Vic, hold your line please. Para makita mo paano nila sinalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung unang press conference nila, making the President become a media briefing facilitator na reduce siya bilang floor director dito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo, sa training sa military, saka sa police, walang training para makakaharap sa press. Kahit umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Lamang po at maraming salamat po. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bayan ng Alitagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu. Atty. Vic Rodriguez, ang isda po, tama, ay hindi nahuhuli sa buntot sa bunganga. Dahil hindi nila ma-justify itong unang press conference na napahiya ang Pangulo ng Bansa at ikaw mismo nagsabi, premature nga ito, hindi na pag-aralan kung ano ang dapat gawin kung totoong operations ito, pinasalita ang kapitan lamang, hindi yung chief PNP nagsalita dyan, PDEA wala rin. Wala ang gobernador o ang mayor para ma-brief, biglang pinasalang si Pangulong Marcos sa press conference. Ngayon, dahil hindi magkakasya ang 50 hanggang 80 sakos ng shabu, kung i-reduce mo sa 50 kilograms size of sack of rice, mga 80 kilos ito, Atty. Vic. Ngayon, sinasabi ng PDEA at ni PNP Chief, hindi sa mga bahay pa, posible nang galing ang iba. Hindi lang sa van. Pero nandito na, kumalat na, sinasabi nila sa checkpoint at sa iisang vehicle lang. Atty. Vic, please. Kaya nga mas marami hong mga katanungan na naglabasan. Kung 2 tonelada yan, sa isang, hindi kakayanin ng isang van ang 2 toneladang bagahe. Yes. At kung 2 tonelada yan, if it's really an operation, bakit isa lang ang nagmamaneho, walang pahinante? Yes. Ang ordinary delivery, may pahinante usually yan, lalo na kung ang kargamento mo ay 2 toneladang shabu na nagkakahalaga initially, dun base sa kanilang simple mathematics estimate, ay 14 billion. Now, kagaya nung nandun, nakakalungkot, but they have trivialized the president. Exactly. And it is indeed an epic fail. Dahil hinarap ninyo yung Pangulo ng hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari, walang tamang estimate,
At siguro para lang gustong magpasikat kay Pangulo na Obviously. ready na Mr. President, ito yan, etc. Yes. Only para bawiin mo kinabukasan. Nagtago si Abalos, nagtago si Marbel. Si Pangulong Marcos ang napahiya dito, Attorney Vic, and then it took them 2 days para mag-readjust ng kanilang script. Nakakatakot yun. Pati yung sinasabi nilang there is still an ongoing operation. Ilang araw na at sinasabing sila ay nag-apply nung araw nang yan ay nahuli na sila daw ay di umano'y nag-apply ng kasalukuyan nag-apply ng search warrant. Ang tanong ho ng mga ordinaryong mamamayan, kagaya ko, na galit at takot na mauwi ang pamahalaan natin sa isang sa drug or narco state. Tama. Ano na ho ang estado nung in-apply ninyong search warrant? Tama. Kailan ho na i-apply yan at kailan ninyo isinerve yan? At kung hindi pa na isi-serve, bakit? Yun. Bakit hindi pa na isi-serve? At Attorney Vic, sino pang uhulihin nila? Inilantad na nila ang mukha ng driver. Well, apparently, Ipinakita ang buong operation. meron daw isang resort sa Nasugbo na Attorney Vic, your comments. Yeah, Eric, itong nangyaring ito, kung ordinarily commendable, highly commendable, dahil ito nga yung ayaw nating lahat yung droga. But nagbigay lalo ng mas higit na maraming katanungan. Tama. Ito ba ay produkto ng isang lehitimong anti-drug operation? Because ang daming lumalabas na salita at balita from the ground sa Batangas na ang nangyari, di umano ka Eric, ay lumabas lang ng highway yung sasakyan at gumamit ng Waze, napunta doon sa interior road at nataon lang na may checkpoint. It's a regular checkpoint manned by no less than 3 police officers. 3 police personnel lang. So walang police operation or PIDEA operation, since PIDEA ang lead agency when it comes to anti-drug operation. Exactly. Walang PIDEA operatives Ang PIDEA operatives came in nung meron ng di umanong nahinto sa checkpoint. Yes. And I hope the authorities will investigate further if they care to investigate at all. Dahil hindi lumalabas doon sa usap-usapan sa Batangas na hindi ito drug operation. Hindi, natsambahan lang daw, natisod lang. And nahuli sa bibig niya si Abalos, na 7 a.m. daw yung droga na intercept. According to him, pero 12 noon na sila dumating. So, ibig sabihin, Attorney Vic Rodriguez, sir, wala ang iba pang elemento of regularity of involvement ng other agencies na binabanggit. The much talk about pre-operation report from PIDEA, meron din bang ganon? Wala. If this is really a product of intelligence work and anti-drug operation. Tama. And let me just take special interest on the comment made by the PIDEA ASEC na wag daw bigyan ng malaking pansin yung maling estimate. Dahil I'll use your term, Sir ASEC, that simple mathematics lang daw ang estimate. Simple mathematics, sinubo ninyong Pangulo. Tama. At kinaladkad ninyo doon sa site. At ready na kayo with the cameras, with the drug haul at 2 billion worth, the biggest in the history of PIDEA Breaking PNP news combined. Breaking news pa. Only to backtrack later on and i-correct ninyo na hindi yan yung tamang figure. Correct. For me, this is unforgivable. You do not expose your president, regardless of who is the occupant in the office of the president, to something that you are very uncertain of. Kasi, Attorney Vic, kapag sinabi na ng Pangulo, tapos na yan. Tapos na. So, ngayon, inatras nila. Ngayon, anong nangyayari? Katawa-tawa si Pangulong Marcos. Hindi lang katawa-tawa. Babalik tayo doon sa issue of credibility and integrity of those who are in the government. Yes. That is why hindi pwedeng sabihin walang basihan yung ating panawagan because we have the right to know. Andyan po yan sa Article 3 of the Constitution, yung Bill of Rights, Section 7. The right to information, nating lahat ng Pilipino. Kaya nga ang hamon natin, undergo a credible hair follicle drug test para matapos sa lahat ng agam-agam na yan. No matter how the president will act right now, kung hindi niya masagot yan in a categorical, deliberate, scientific position,
tama ka sa sinasabi mo, the lingering doubt of the people will tarnish and persist against his integrity and credibility.